Ay mga pre, welcome sa channel natin. Ngayon nga, isasagot tayo ng mga ilang tanong na nabasa ko sa mga comment section. Mga ano lang to, mga 5 tanong about sa pagtatrabaho dito sa cruise ship. Ayun, ito yung unang tanong do sa sa comment section. Paano ako magsisimulang mag-apply sa barko or sa cruise ship? Ayun, paano ka magsimulang mag-apply? Simple lang. Una-una, kailangan kumuha ka muna ng passport, sunod na seaman's book, tsaka yung ano mo, COE mo, yung Certificate of Employment sa dati mong kumpanya, kung may experience ka. Kasi kadalasan sa mga agency sa atin sa Pinas, hinihingi lang nila is yung passport, yung seaman's book, at tsaka yung Certificate of Employment. Basta meron ka nung tatlo, pwede ka na nila i-hire. Tapos pag na-hire ka na nila, yung the rest na kailangan nilang ipagawa sa'yo, madali na yun. Kung paano kumuha yung tatlong nabanggit ko, ano lang yun, kung paano kumuha ng passport, mapapanood nyo naman yun sa mga videos. May mga previous videos ako tsaka sa mga ibang channel. Ayun, pagka meron ka na nung tatlo na sinabi ko, pwede ka na maghanap ng legit na agency. Marami ka namang makikita sa sa Manila, tsaka sa mga vloggers din na nag-upload ng mga about cruise ship. Yung videos ko din, meron din ako dun na nakalagay na kung saan kayo mga pwede mag-apply, yung mga legit agency sa atin sa Pinas. Once na ma-hire ka na, ayun, tuloy-tuloy na yun. Kailangan mo na lang ayusin yung health mo para makapasa ka sa medical. Kasi yung mga interview yan, madali lang naman yan, i-screen lang kayo dyan. Tatanungin lang kayo about sa position na in-applyan nyo, kung ano yung mga kailangan na gawin once na nandun na kayo. Papaliwanag nila lahat sa iyo yan. Sa iba-ibang company kasi magkakaiba ng ng pagkakasunod-sunod ko yung mga kailangan gawin. Kaya hindi ko masasabi kung ano yung step by step. Pero yung pinaka doon, ayun nga, yung once na makompleto mo lahat ng documents, then final yung medical. Tapos kung yung sasampahan nyo naman is kailangan ng visa, yan, sila na yung magpo-provide niyan. Lalo na yung pag US visa, yon medyo maigpit doon. Pero yung mga another country na madali na yun. Tsaka sagot nila yon yung pagkuha ng visa, wala kayong babayaran doon. Tsaka nga pala pag-a-apply nyo, lahat dyan libre. Wala, pag sinisingil kayo, i-check nyo maigi yung nila, yung company nila or agency mismo. I-check nyo sa POEA kung naka-registro ba yun or legit ba yun para hindi kayo Yung about sa mga trainings naman, kasi maraming trainings na kailangan kunin din eh. Pwedeng to be follow up na yun. Huwag nyo na munang kunin habang hindi pa kayo na-hired. Okay lang yun. Basta meron kayo nung tatlo na sinabi ko, tatanggapin kayo nila. Tapos yung mga trainings na hindi nyo pa nakukuha, to be follow up na lang yun. Once na sure na kayo na na-hired kayo. Yung sunod na tanong, ano ba daw yung mga available na na posisyon dito sa cruise ship? Sa totoo lang, pagka cruise ship or passenger vessel yung sasakyan nyo, madami talagang available na posisyon. Kung ano yung mga posisyon natin na ina-applyan sa lupa, halos nandito din sa barko. Pero kadalasan ng mga nag-a-apply dito galing sa mga sa mga hospitality department, yung mga waiter, sa mga bar, housekeeping, and yung mga kadalasan dito kung hindi ka naman graduate ng maritime, yan. Kaya once na mag-submit kayo ng CV or resume, i-indicate nyo dun yung pinaka-position na ina-applyan nyo. Kasi sure ako na merong meron yan dito. Depende na lang sa availability ng barko kung ibibigay sa inyo yan o
Kung kailangan nyo doon muna sa mas mababa, kasi bibihira yung nagtatanggap sila agad ng direct na position na agad na sa mataas agad eh. Kadalasan kasi sa baba nila agad inaano pag wala experience. Ayun, ganun lang naman yung kalakaran dito. Yung pangatlo, sure ba na makakasampa ulit pag natapos na ang kontrata? Ayun, kasi maraming nga naman yung iba hindi na nakakabalik once na matapos yung contract nila. Sa experience ko, tsaka sa mga kasama ko, mabilis naman sila, mabilis namang nakakabalik. Kasi once bago ka bumaba, kailangang mag-report dito kung ilang months yung bakasyon mo, kung saang barko ka, kung saan mo gustong bumalik, tsaka bibigyan ka nila ng kasunod na sampa once na kadalasan yan kahit sa company, ganun yung tsaka yung pagre-report, ayun, pag sinabing mag-report ka kasi once na ma-miss mo yun talaga matatagalan ka. Tsaka yung mga documents mo, update mo lang ng update kung may kailangang i-update dyan. Ayun, sa experience ko, ganun naman. Mabilis naman talaga. Ito yung pang-apat. Paano yung sistema ng sahod namin dito sa barko? Ayun, yung pagdating sa sahod, kadalasan ng mga cruise ship, na yan, yung cashless na, sa card na kami, card na. Bibihira na yung mga barko na nagpapasahod ng cash. Kadalasan na yan, nasa card na yan. Meron kami ditong yung parang ship money o parang card na ATM card na gano'n na dito ibinibigay. Tapos bukod yung bank namin sa Pilipinas na doon naman isesend yung alati. Kasi lahat kung ang agency mo sa Pinas, halos lahat naman may allotment yan. Yung allotment, yun, ibang discussion naman yun, pero paliwanag ko ng konti. Yun, about sa basic salary mo. Once na sumahod ka, yung basic na salary mo, 80% or 100%, depende sa'yo, uwi ng Pinas yun. Akala nung iba, yung full sahod namin is binibigay dito, hindi ganun. Yung basic nun, yung 80%, automatic yun, kada sahod, kaltas ng kaltas yun. Binabawas na rin dun yung mga government fees, yung mga SS, PhilHealth, Pag-ibig, yan, binabawas yan. Automatic na yan. Double check nyo na lang pag uwi kasi kadalasan merong misunderstanding na sa company, sa finance na hindi nila nahuhulugan yun. May mga issue na ganun. Pero sa sahod, ayun, ganun nga. Naka-card kami dito. Ito yung huling tanong. Ano-ano daw ba yung mga pinagkakagastusan namin dito sa barko? Ayan, yung mga pinagkakagastusan namin dito sa barko, syempre yung pagkain, yan. Kasi minsan, kunyari dito, may sa coffee shop namin, yan, may gusto kaming bilhin. Kasi libre lang naman dito yung, yung sa crew mess, yung mga pagkain na, mga lunch, dinner, breakfast, yan, libre naman yan lahat. Pero yung mga snacks na kailangan mo i-consume, and kailangan mo talaga bumili. Kaya bago kayo sumakay, magbaon na kayo ng maraming pagkain. Pero dalhin niyo yung mga allowed lang. Kasi once na nandun na kayo sa entrance ng once na may pinagbabawal pala dyan na dalhin, ayan, kukunin nila yan. Sayang naman, di ba? Tapos yung mga pag lumabas kayo, yun, mapapagastos din kayo pag lumabas. Kaya kung may cash kayo na dollar, mas maganda may cash kayo na dollar bago sumampa dito para kahit papaano hindi na kayo magpapalit sa labas kasi may ibang tindahan sa labas na na hindi tumatanggap ng card eh. Cash talaga sila. Kaya kung may cash ka, mas maganda. Kung magta-taxi ka, ayun, bayad mo cash. Mas hindi siya hassle, hindi palaging ginagamit yung card natin. Hindi siya prone sa Tapos sa mga cruise shop dito, yun, madalas nagsisale sila. Ayun. Pagka may mga big sale yan, mapapabili ka talaga ng mga souvenir. Tapos kung mahilig ka mag crew bar, yan. Kasi yung inumin dito, yung mga drinks na alcoholic drinks, hindi yun
Hindi yung sagot ng company, kayo yung bibili nun. Ayan. Kaya tsaka yung tubig, ayan. Hindi rin sagot yun. Although meron namang water station sa labas, pero kung gusto mo, kung medyo social ka, bumili ka na lang ng tubig. Ayun, sana nagkaroon kayo ng kahit konting idea doon sa mga tanong na sinagot natin. Ay lang naman, base lang naman sa experience ko. Iba pa rin yung sa ibang company yan. Iba pa rin yun. Ayun yung dito lang at saka sa mga karamihan ng company. Ganun talaga yung mga ginagawa. Kung may mga iba pa kayong mga tanong ngayon, comment lang tapos try nating sagutin. Medyo natagalan lang yung video natin kasi medyo busy tapos wala na ring oras. Pero try natin gumawa. Sana nakatulong yung video natin na to doon sa mga aspiring seafarers natin dyan na gustong maglakas loob na magbarko. Ayun, try nyo lang na i-try kasi wala di ba? Sayang din naman kung di mo i-try. Kaya subukan mo na lang kung may pagkakataon ka, kung gusto mo talaga magtrabaho dito. Ayun, sugal mo na lang. Ganun talaga yung buhay. Ayun lang, salamat mga pre.